Alam niyo din po ba kung paano ang nagiging setup ng pagbabayad ng loan sa mga PLI once nag-resign na? Kapag nag-resign ka na from DepEd, no, yung mga utang mo sa mga private lending institutions ay hindi na po yan covered ng agreement ng DepEd at ng mga bangko. So ibig sabihin, tinatawag na rin po nila itong due and demandable. Kasi nag-apply ka ng loan, covered ng agreement nila with DepEd, lumabas ka sa DepEd, edi hindi na po yung covered ng kanilang agreement dahil hindi ka nasakop ng DepEd. No? So magiging due and demandable yung loan applied under the DepEd agreement. So, ang mangyayari po, yung setup sa pagbabayad ay nakadepende po sa maging agreement ninyo. No, it is advised na talagang kapag nagre-resign tayo, mag-resign ka sa gobyerno from DepEd, ay dapat lumapit ka sa mga PLIs at mag-set up kayo ng agreement as to ano yung magiging payment method at payment terms ng inyo pong natirang balanse sa utang. No, may mga division offices na nire-require ang agreement na ito as part of your requirements para pirmahan ang clearance ninyo upon your resignation. So mahalaga po yan and hindi po natin alam kung ano po yung magiging usapan ninyo. So depende na lamang po kung ano po mapagkasunduan ninyo at ng mga bangko. Maaaring magkakaiba ito sa iba't ibang banks, no? Kasi depende na rin po sa policy nila. So meron kayong agreement, yun po yung magiging guide ninyo sa magiging pagbabayad ng remaining balance ng inyong loan sa mga private lending institutions.